nandun pa rin yung similarity kasi si Hope and Jigs pa rin naman yun. Pero I'd say mas naging parang mas malaki yung reach and mas malalim yung sa kanilang dalawa mag-together and also individually. I think nung season 1, surface level pa lang ng characters yung pinakita. This season 2, mas may puso na. I think as a cast, mas naintindihan na namin yung characters namin, yung mga bubog, motivations and all that. And makikita yan sa this season. So definitely may development na yung characters, pero at the same time, they're still facing yung mga problems nila nung season 1. And how they deal with that in season 2, makikita natin. Breadwinner siya and ganun rin po ako. Tapos medyo si Hope kasi very selfless kasi siyang tao. And feel ko toxic trait ko yun. May ganun akong part sa akin na parang super, may times na hindi ko na naiisip yung sarili ko for the sake of other people. So yun po. Eagerness niya to act, yung eagerness niya and yung motive niya to actually become a director. So yun po. Parang coming sa reality show, lagi na talagang tumatak sa akin that always be yourself. Kahit sa anong mangyari, parang lagi mong ilagay yung puso mo sa ginagawa mo and lagi kang maging totoo sa sarili mo. Kasi it won't work if talagang totoong hindi ka masaya and you're not giving everything that you have and hindi ka talaga as passionate as if kagaya ng ibang tao, lalo na sa industry po na to. Ako siguro, just may mental block kasi yan before you try. I feel like just go for it 100%, whatever you... Kung mag-audition ka man for a show or reality show, 100% mo na. Kasi kung hindi mo yan i-full on, makikita nila yan. Halata yan sa camera. So if you really want to do it 100%, give it your all. Ko po, malaking factor na nag-grow lang din talaga po ako as a person. And bata po kasi ako noon. I mean, compared ngayon, bata pa rin naman po ako. Pero, ayun, mas nagmamatured lang po talaga. I was 16, 17 at the time. So, and also, yun rin po kasi yung character ni Nai. Very bubbly siya and very makulit. So, of course, lahat naman po ng ginagawa nating role, kailangan mabigyan natin ng justice. So, yun po. First, gusto ko talaga mag-thank you sa Crispy. Sobrang na-appreciate namin kayo, yung effort nyo, lahat yan nakikita namin. Simpleng tweet nyo everyday and simpleng pagpapatrending nyo. Sobrang laking bagay na yun sa amin. And walang Zoomer Season 2 if hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat guys. And yun, mapapromise ko lang siguro na lagi namin gagalingan me and Harvey para sa ating lahat. And maraming salamat. I mean, the billboard pa lang sa EDSA, that's a big deal for me and I'm sure for Kreza, for the both of us, big deal. Thank you so much. Para sinabi ni Kreza, walang season 2 kung wala kayo. Totoo yan. And we're very thankful for all of you. Nakikita namin kayo. May mga accounts ako na sinastock talaga. Yeah. Na Crispy accounts. So, yeah. Thank you so much. Thank you so much. Hindi lang siya about sa pagbabarkadahan eh. Nandun siya pero makikita nyo din doon kung paano yung kilig nga and paano yung parang first love mo as a Gen Z. And then may mga important topic din po kasi na natatakal dito. At kagaya sa GL, merong LGBTQIA+ community na side, meron ring family. Parang it's for everyone. Hindi, parang nakafocus po siya para sa lahat. In general po, pwedeng manood. Hindi lang talaga siya for, alam mo yan, Gen Z. Pero ayun, marami pong makaka-relate dito talaga ng mga kabataan. Since yun po, youth-oriented show pa rin siya.